Isang magandang araw sa ating lahat mga kabayan. Welcome and welcome back sa ating channel, The Opinionated Kabayan. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Another day, another video opinion na naman tayo. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga video opinions here. This video will be about the Auditor's Report of Commission on Audit for the controversial financial statements of the OVP for the year 2023, wherein they have given it an unmodified opinion remarks. Now, what exactly is unmodified opinion in the accounting language? To better explain this, makikihiram po ako ng video kay Attorney Claire Castro kasi napakaganda at napaka-clear ng explanation niya about this. I have also linked her YouTube channel in the description below, mga kabayan, so you can subscribe to her too. Let's watch this. Diba may lumabas na balita, di umano. Actually, balita siya, hindi siya di umano. COA gives unmodified opinion, diba? Patungkol dito sa OVP funds. So, yun ngayon yung sinasabi nila na wala nang issue. Well, anyway, ganito kasi, mga ka-clear, okay? So, syempre, kailangan natin itong aralin kasi para alam natin kung ano ba yung sinasabi ng COA. Okay? Ito yan, mga ka-clear. Okay, share natin to ha? So, according dito sa news na ito, ayan. Totoo namang balita. Hindi siya fake news. Okay? Ganito sa Daily Tribune, COA gives OVP unmodified opinion. Okay? Ay, ano ba ibig sabihin ng unmodified opinion? Doon sa mga accountant siguro, alam to mga ka-clear ha. Pag sinabi mong unmodified opinion, sabi dito, it is an opinion issued when the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So may sinusunod kasi silang standards. Okay? Ito yon. Ito sabi sa news. Okay? Para maliwanagan tayo. So katulad niyan, di ba? Katulad binanggit ko, ano ba yung sinusunod nila? Di ba? Sabi dito, yung ginawang reporting or pag-liquidate, okay, ay ginawa in accordance with the applicable financial reporting framework. Ayon yun sa, kumbaga yung pattern, yung standards na kung paano mag-liquidate, kung paano i-report, inaayon daw sa IPSAS. International Public Sector Accounting Standards. Okay? And Philippine Financial Reporting Standards. So, most probably mga ka-clear, ang gumawa ng report na to, syempre accountant. Kasi dapat naaayon kung ano yung form. Okay? So, lumalabas dito mga clear, yung pagre-report di umano ng OVP, binigyan nila ng unmodified opinion because lumalabas tama sa form. Doon sa nakikita nila sa isinubmit, tama naman, in accordance with the standards, with the IPSAS, okay? And Philippine Financial Reporting Standards. So, wala tayong pag-uusapan sa form. Tama sila. Pero, ito naman ang sabi. Okay? The accompanying financial statements present fairly, sabi, in all material respects. Kung mag-form talaga siya. Diba? Kung maganda naman pagkakagawa ng accountant, wala namang question doon. So, the financial position of the OVP as of 31 December 2023 and its financial performance, okay, statement of cash flow, syempre hindi naman sisirain ang accountant na paggawa nito. Talaga dapat tama, di ba? Okay, statement of cash flow, statement of changes in net assets, equity, statement of comparison of budget and actual amounts of the year then ended. Okay? So in other words, ito lahat ay ginawa in accordance with the IPSAS. Yan. Pero, mga ka-clear, ito yung may pero kasi, di ba? Yan. So, wag tayo muna mapabigla-bigla kasi pag sinabi nating nabigyan unmodified na opinion, as in yun na. Diba? Hindi ganun yun, mga ka-clear. Kasi, however, according to COA, an unmodified opinion does not necessarily mean the audited agency, the OVP, fully complies with the laws, rules, and regulations, or that the uses of the funds of the agency's programs, projects, and activities are economical, effective, or efficient. So kung paano itong ginamit, hindi yun ang kiniklear ng COA. Kung yung paggamit ba ng pondo nito, naaayon sa batas, naaayon sa rules, naaayon sa regulations. Hindi yun ang kinilir ng COA. Yung kung paano ito ginawa, paano ito pinesent, paano itong ibinigay, kung naaayon ito sa standards ng IPSAS, yun yung kinilir ng COA. Okay? So, maliwanag tayo doon, ha? So, ngayon, kung meron bang ganito, mga ka-clear, ha? Kung meron ganitong unmodified opinion, paano mako-question kung talagang merong hindi tama? Katulad nito si Mary Grace Piatos, si Kokoy Villamin, na ngayon nakikita, di ba? Yan. So,
porkit ba nagkaroon ng unmodified opinion? As in, clear na ba ang OVP at saka si VP Sara? Hindi, okay? Kasi ganito, mga clear, according dun sa batas natin, okay, sabi, pwede ba? Okay, kung yung unmodified opinion ba, pwede bang ma-question? Yes, an unmodified opinion from the COA can be questioned. Ha? So yun, sabi nga natin, pinaka-format lang yun. So yung pinakalaman nun, yung pinaka-detalye nun, kung may naganap na corruption or what, iba ang bubusisi nun. Okay? So kung may nakitang red flag, bubusisiin yun. Yun yung sinasabi ngayon ni Ma'am Heidi Mendoza na pag may nakitang red flag, oops, ipapasok yan. Fraud risk yan. So, questionin ngayon. So, hindi yan natatapos dyan. Diba? Kahit nga meron yung mga accountant, naglagay ng unmodified opinion, yung BIR, sa iba, ito in general to, kahit may unmodified opinion, let's say, pinakamagaling na accountant, o SGV, niligay, unmodified opinion. Kapag may nakita pa ng BIR na, meron tong mali Diba? Kine-check pa rin nila yun. Kaya yung minsan, ibang mga taxpayer nasisingil ulit kasi may mali. Nasilip. Okay? O yan. Ito nga sabi dito, what is an unmodified opinion? An unmodified opinion, also known as an unqualified opinion, is issued when an auditor concludes that an agency's financial statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. So, na-prepare lang siya ng tama. Okay? Pero, ayan. What does an unmodified opinion mean? Does not mean. An unmodified opinion does not guarantee that no misstatements were found or corrected during the audit. It also does not confirm that the agency complies with all the laws and regulations or that the agency uses funds economically, effectively, or efficiently. Sabi natin kanina yun. What happens if the director reverses, modifies, or alters the auditor's decision? Diba? So, pwede siyang ma-alter. So, pagka na-alter ito, kasi mali, hindi pa siya clear. Diba? So, yan. Magkakaroon na yan ngayon ng panibagong pag-aaral, panibagong pag-i-examine nun, evaluation nun. Okay? So kapag na-modify itong auditor's decision, ay hindi pala to hindi pa pala talaga fully unqualified maibibigay unqualified opinion. 'Di ba? So re-reviewin na yan ng commission proper. Now, ang tanong natin, doon kasi sa news mga ka-clear, 'di ba? Doon sa news, masyado siyang general. Sinabi lang dito, okay? Okay, sinabi dito na OVP, Office of the Vice President secured an unmodified opinion from the COA marking VP Sara for the year 2023, di ba? 2023. Pero hindi sinabi dito kung ito ba yung sa regular funds o sa confidential funds. Di ba? Pero lately, ang nakakatawa dito mga ka-clear, nakuha lang ba ito ng OVP? Kailan? Diba? Kailan ba din na ito nakuha? Patungkol ba ito sa lahat ng funds? Kasi kung regular funds yan, most probably baka tumama. Kasi pag regular funds, lahat ng dokumento, dapat substantiated. Diba? Kaya lang meron pa nga rin silang, meron pa rin kino-question ng COA lately Kaya medyo parang ito, yung sinasabing unmodified opinion, kaya lang siyempre parang cover lang yan parang facade, papel lang But still, sa akin, mga ka-clear, hindi dapat agad-agad magbigay ang COA ng unmodified opinion kung may question. Kaya lang, kung patutungkulan nga lang ito tungkol sa pag-prepare, diba? So, it doesn't mean naman kung yung mga inireport doon ay legal, pero di ba magkakabanggaan kasi? So, paano kung binigay mo na unmodified opinion, tapos hindi pa pala chinek lahat? Kung nag-follow sa rules or sa law. Tapos hindi na-check ng director. Di ba? Kasi, expected nga, binusisi mo na. Di ba? Di makakalusot. Yun ang problema, mga kakli. Yun ang malaking problema. Kaya dapat tingin ko sa COA, pati itong pagbibigay ng unmodified or unqualified opinion, dapat maingat na rin sila. Kasi nagkakaroon ng ibang interpretasyon Okay, paano natin masasabing hindi pa nakiklear talaga si VP Sara? Okay, kailan ba itong news na to? Okay? Ang news na to ay, kailan ba? Nasaan ang date nito? Oops, nasaan ang date? Ayun, December 4. December 4, Kita nyo? December 4. Now, pero, may nilabas din sila. Ito, pakita ko. Kailan to? December 4 din. Kita nyo, mga clear? COA flags issues in OVP programs, welfare goods, and distributions. Na-flag nga December 4 din. So, hindi ba nagko-conflict siya? Kaya yung ibang tao isipin, hindi, na-clear na yan, sinisiraan nyo na lang, sinisiraan nyo.
Pero mismong COA, nag-flag siya, finilag niya yung issues ng OVP programs, but hindi nila maintindihan, magulo daw. Okay, ito Yan, okay? Commission on Audit has flagged major programs under the OVP for issues in guidelines and having low utilization of funds. Okay? So, ito COA found there were incomplete guidelines and procedures in the OVP's Pagbabago campaign, which aims to provide school bags, learning materials, and dental kits to learners in remote and economically challenged areas. So, di ba, may incomplete guidelines sila. The OVP did not have details on the identification of the target school beneficiaries. Wala. Kung sino bibigyan na ng beneficiaries, basta lumabas na lang yung pera, pinamigay yung pera, pero yung identity nung target school para mabenepisyohan, walang detalye. So, paano malalaman ng COA yung kung totoong binigay dyan sa school na yan? Diba? Wala rin yung determination of target grade levels of school, of student. Wala yung student beneficiaries. Tapos, yung distribution of the bags and kits as well as inventory management, walang detalye. Ito lang naman, di ba, nagtataka tayo. Sinasabi ni VP Sara na i-guide niya ang Pangulo, kasi si Pangulo ay hindi marunong magpaka-presidente, di ba? I-guide niya ang Pangulo how to command. Pero paano ito mga ka-clear? Kung dito pa lang, gulo-gulo na yung records nyo, lahat ng mga kasama mo, walang kaalam-alam, ano in-expect namin sa'yo as a leader? Di ba? Okay? Another goal of the program is to plant 1 million trees in response to climate change. State auditors were told by the Special Projects Division that several factors were considered, like if the school is located in a remote area, among last mile schools, and located in areas with 4 Ps. Diba? Ang gulo ng records nila. Ang tanong natin, totoo ba kasi? Ngayon, mag-iisip ka kung totoong may naging benepisyaryo. Kung totoo bang namili sila ng ganito at pinamigay. Diba? Pwede nagpamigay sa ilan, pero halimbawa, dapat ma-prove nila, let's say, sinabi doon, ang ayuda sa mga estudyante. Halimbawa lang 1 million. Dapat ma-prove nila na 1 million binili nila at talagang pinamigay nila. Dapat hindi ito parang ghost employees na parang meron nagpapanggap na empleyado, yung parang wala. So baka, ang lumalabas ito, may ghost beneficiaries. Sana hindi ganun. Hindi nila ma-pinpoint kahit nga ngayon yung kanilang mga activities nila sa paggamit ng confidential funds, hindi nila ma-pinpoint kung sino beneficiaries nila. Diba? Ayan Concerned personnel also said the program prioritizes grade 1 and grade 4 students but could cater to all grade levels when there is enough inventory of bags and kits. The COA also noted the distribution lists were not uniformly predetermined as to the names of the students. Ako, baka may piatos na naman pangalan mga dito. Diba? Contrary to the manual of operations. So, paano ito maki-clear? Hindi nila pwedeng ipagmalaki pa ng OVP na meron kaming unmodified opinion. Kasi taliwas ito sa nakita ulit ngayon ng COA. Diba? Pati ito, sabi, low budget utilization. Ito yung magnegosyo taday. Diba? Ilan lang ang ginastos mo dito na una mo talagang gastusin ang confidential funds mo. Dito, meron kang 1.5 million pero nagastos mo lang is 600,000. So, ibig sabihin, hindi naging effective yung programa ng OVP, kukunti ang nabenepisyohan kasi yung pera hindi ginastos sa tama. Hindi ginastos. Nandiyan nakatambak. Inuna nilang ginastos yung confidential funds. Di ba? Inuna nilang ginastos ng 150 million. Tatlong parte ng 150 million ng OVP, ng DepEd. Kesa asikasuhan si magnegosyo taday. Yun naman yung napatunayan doon sa hearing, di ba? Ito pa. Issues in welfare goods distribution. State auditors also found deficiencies in the distribution of welfare goods due to gaps in guidelines and procedures. So, paano kayo makikilin nito totally? Diba? Various deficiencies in the distribution of welfare goods were observed due to gaps in the existing guidelines and procedures and control measures which is not strictly in accordance with Section 123, 124 of the Presidential Decree 1445. So, yung paano mo ito i-distribute, hindi mo rin mapatunayan. Diba? COA said the documents like distribution list, situational report, or mission order. Diba? Dapat sana may mga picture sila tapos kung ilan yung listahan. And the list of identified beneficiaries were not required by the OVP to be submitted. Wala talaga. Paano mo mapatunayan na pamigay mo yan? Diba? Natatandaan nyo, nagpamigay siya ng tinapay. Remember?
Di ba may amag? May amag yun, kaya na-flag din yung OVP, nasayang yung pera dun. The goods which amounted to 64.4 million included pansarap o libreng tinapay for schools in Davao City and UP Maguindanao, UP or UP Maguindanao, supply for rice for disaster relief operations and year food packs. Oh, nasaan to? Yun, oh. Sa inventory naman, COA observed lapses and deficiencies in inventory management in Davao Satellite Office. On December 18 to 2023, there were food items nearing expiry, food items not found in storage area, and food items kept in unventilated area and in the truck. Anong klaseng pamumuno ito? Nag-aksaya to ng pera. Hindi na nga ma-report yung mga beneficiaries. So, nandiyan, hindi naman na-distribute ng tama. Diba? Ito, Nakaklira saan ito? 800 instant cup noodles were not in the storage area during physical inventory. Nasaan yan? Bumili ba talaga? Bumili ba talaga yan? Ito naman sabi, according to the post-activity reports, the cup noodles were distributed to victims of Tondo Fire in December 23 after being brought to Metro Manila to avoid expiry. Sa nakita nyo? Ipamimigay na lang. O, bigyan nyo na yan kasi mag-expire na yan. Pero hindi yun yung purpose ng cup noodles. Diba? Ayun, being brought to Metro Manila to avoid expiry. Ibig sabihin, ang tagal naman mag-expire ng cup noodles, mga kaklir. Alam naman natin yan. Bakit aabutan sila ng expiry? So, tanong natin, totoo bang pinamigay nyo yan sa Tondo? Nasaan ang picture nyo? Nasaan ang inventory nyo? At dapat pinamigay nyo na sa dapat na pagbigyan na hindi naabot ng expiry unless bibili kayo ng mura na malapit na mag-expire. May ganun, mga kaklir. May balita akong ganun. Hindi ito. May balita akong iba. Yung mura binibili nila, yung malapit mag-expire. So, yung ba ang binili nila, dapat nilang ipaliwanag din to. Bakit to avoid expiry? Ibig sabihin, nakatambak sa inyo dyan. Ito lang naman mga choices dyan, mga clear. Walang binili, kaya wala sa storage. May binili, pero yung malapit mag-expire, para mura. Pero syempre, ibang presyo. Presyo yung bago. Pangatlo, di ba? Hindi na-distribute ng tama. Kasi, lax, negligent, indolent, tamad. Yun lang yun. Diba? Tapos pamimigay mo doon sa biktima kasi para hindi na maabutan ng expiration date. Hindi ba pang iinsulto yan sa nabigyan ng, doon sa nabiktima ng sunog? Hindi ba pang iinsulto yun? Pamimigay nyo lang kasi malapit na mag-expire. Para, nasa naman ang puso nyo nun? Diba? Pero dapat may inventory pa rin yung mga kaklir. The COA report also showed that OVP spent more funds for assistance and welfare goods last year despite issues in the implementation and distribution. So, sabi, bigay kayo ng bigay na ayuda, pero hindi naman yun nakapapakita yung tamang implementasyon at distribution. Kasi wala kayong record. Magulo. Diba? Tapos nagpamigay siya, OVP spent 1.1 billion for assistance and subsidies last year na hindi naman ma-i-account at hindi makita yung distribution detalye. Yung detalye ng distribution. This is more than double the 378 million spent in 2022. O, paano itong makiklear, paano itong makiklear? Mga kaklear. Diba? Oh, ang dami pang issues dyan. Oh, ano ba to? Oh, saka na yan. Alam na natin yan. So, ayan ha. Ito pa, may pakita pa ako. Okay. Okay, pakita ko to ha, itong isang news na to. Gusto ko lang mapakita kasi baka tayo'y magulumihanan sa mga naglalabas ang issues na clear na, hindi pa po. Okay? Ayan, ito headline ng Inquirer. OVP programs, rules, unclear, results, unsure. Oh, paano mo masasabing clear kayo? Sana naman, yung mga nag-vlog patungkol dito, wag yung nakita nyo lang na may unqualified opinion, kasi hindi nyo pinakita na hindi pa pala yun sapat. Kasi pwede ito ma-question. At hindi ito patungkol kung ito ay naaayon sa batas o naaayon sa rules. Dapat kumpleto ang pagsisiwalat nyo o pagbibigay nyo ng statement sa mga viewers nyo para hindi maligaw. Oh, ito, the Commission on Audit has flagged 2 of Vice President's prominent programs for lacking clear procedures and having low, ito na yan pagbabago campaign program. Binanggit ko na ito sa inyo, mga ka-clear, di ba? Sa kayo magnegosyo today. Okay? Hindi kasi maliwanag dito maka-clear kung ano yung binanggit. Sinabi lang OVP. Okay? Pero lumalabas mga ka-clear, hindi, ito, liwanagin natin ha. Yung sinabi nila na clear, okay, liwanagin natin to.
na merong unqualified, unmodified opinion, it's more on the form. Kasi gawa ito ng accountant eh. So, nag-follow sa form. Pero ang sabi naman ng unqualified opinion, it doesn't mean na yung mga binigay na resibo at kung paano to ginasta ay naaayon sa batas. Hanggang doon lang sila sa may form. Okay? So, di binanggit ng COA kung ano. Pero I think both. I think more on the regular. Okay? Pero syempre, sabay naman nila yung pag-usapan, di ba? Kasi meron na nga issue about kay Mary Grace Piatos eh. So, paano pa magkakaroon ito ng unqualified opinion? So, dapat liwanagin ng COA. Itong binigay nila, buti natin, nililiwanag natin. Pero pag ganyan kasi, yung iba hindi naliliwanag, iba, maiisip. Sabihin, ay, wala nang ground for impeachment kasi napaliwanag na. So, ang gagawin, itong mga mambabatas na to, talagang lang to, nambubuli lang to, o COA na nag-clear. Which is hindi. Ibig sabihin yung paano ito inireport, kung paano sinubmit, tama sa standards na ina-adapt ng COA. Pero the director, pag may red flag, ito nga yung sabi ko, tinatawag ni Ma'am Heidi Mendoza, na pag may nakita silang red flag, isasantabihan at ilalagay fraud risk. Di ba? Yun. Okay? So at least maliwanag na sa atin, ha? Saka sabi ko nga, kasabay nitong pagbalita na may unqualified opinion, labas din ang balita na marami na flag sa OVP. Hindi ba parang nakakatawa? Di ba? Parang nakakatawa sabihin na clear na si VP Sara. Pero at the same time, naglabas ng mga flag. Di ba? Nag-flag ang OVP. Ang OVP, ang COA. Okay, ito pa. Ito pa, mga ka-clear. Ito pa. Okay, pakita ko pa to sa inyo. Ito, hindi naman to confidential funds pero regular eh. Kaya sabi ko, medyo dapat linawin ng COA yung sinabi nilang unqualified opinion. Kasi at least dito sa atin, naliliwanag natin. Okay. Ito, December 3, 2024. Ito lang din. OVP's foreign travel expenses in 2023, 6 times bigger. Hindi ba yung aaralin ng COA? Diba? Especially mga resibo. Ang dami niyang biniyahe. At bakit tumaas? Hindi ko alam kung lahat ng security personnel niya kasama. Ilan yun? Hindi ko alam kung lahat kasama, ha? Yan yun. Teka lang. Kailan ba siya nagbayahe? But the third, it took at least 3 trips. 3 trips siya abroad. Official capacity. Okay, Brunei, Singapore, and ano pa isa? Korea. Diba? So the bulk of OVP's travel expenses, 31.43 million or about 74% went to domestic travel. So lumilibot-libot siya. Syempre magastos yung kasama pagkain yun. Wala namang question doon mga ka-clear kung ikagaganda naman. No? Kung ikagaganda naman ng lagay ng Pilipino, kung ikagaganda naman ng lagay ng bansa, there's no problem with that. Pero kung travel, tapos wala naman nangyayari, talagang sayang yun. Dapat may naibabalik na pabor para sa bansa at sa mga Filipino. Diba? The expenses covered not just, the expenses covered not just Duterte's travel but also of her staff, security detail, and personnel from various divisions, including Special Projects Division and Satellite Offices Disaster Operations Center, among others. Diba? Ang sabi dito, mark 111% increase. Diba? Doon mga sa 2022, nag-split pa sila ng gastos ni VP Sara kasi patapos na si VP Sara kalahating taon, di ba? Yun lang mga ka-clear. No? Sabi ibig sabihin, di ba? Ayan, maraming kinwestiyon. Kaya, wag natin isipin na nagkaroon lang ng, okay, nasa na to? Nagkaroon lang ng unmodified opinion, clear na. Dapat isipin natin kung ano ba yon, di ba? Kasi ang dami natin nadidinig eh. Yung sister-in-law ko, accountant yon. So, tinanong ko bakit yan. Sabi niya, yun nga, di ba, sabi nga niya is na-comply lang yung pattern, yung form, paano dapat i-report and everything. But it doesn't mean na clear. Okay? May nababasa nga daw siya na ganoon, na ang qualified opinion. So, pag yung iba na hindi nakikinig sa atin or nanonood sa atin or hindi nagbabasa ng ibang news, nadinig lang yun, let's say TikTok, Facebook, diba? Maliligaw sila sa katotohanan. Na meron pa pala, kasi dapat yung mga nagba-vlog nito, i-report din yung kafa-flag lang din kay VP Sara. Diba? Na-flag din siya. December 4 meron pa, December 3 meron din. Diba? So yun yung dapat na lumabas, diba? Kaya nga yung Kokoy Villamin tama ba? Meron kay OVP, tapos meron din kay DepEd. Diba? Ang confidential funds.
Hanggat hindi yan naaayos, mga kakli, may hirapan talaga si VP Sara dyan. Hindi siya makakawala sa anino ng mga resibong ito. Tapos sasabihin nila na code name, imposibleng code name yun sa akin. That's just an afterthought. Kaya nga nung sabi ko, nung kinuwento ko sa inyo, yung meron tayo isang vlog dito, tungkol sa magbibigay ulit sila ng resibo on appeal, it's a no-no. It's just maybe, it could be an afterthought. Tingnan mo to, ilang beses naman tinanong yung Marites na yan? Di ba nagbibigay pa sila ng 1 million? May reward pa ng 1 million ng house? Oh, may lumabas ba? Kinili ba to as early as the earliest possible ng OVP na, hindi, ano yan code name yan. Nagsalita ba sila chika dito? Nagsalita ba dito yung Limuel? Na ang pagkakaalam natin, Limuel ang nakakaalam ng mga resibo. Diba? And also, La Chica and Nolasco. Nagsalita ba sila? Di ba lahat sila walang alam? Tapos ngayon sabihin nyo code name? Diba? Ang daling gumawa ng palusot. Yeah, alam nyo mga clear, kung ganito ang COA, ganito lang, nakikita natin, walang bubusisi, mukhang malulusot Diba? I-clear na hindi dapat. COA, sipag. Magsipag kayo. Diba? Wag lang puro oo ng oo. Buksan nyo yung mata nyo, buksan nyo yung tenga nyo. Buksan nyo rin yung bibig nyo. Dapat ready kayo. Umalma. Diba? Hindi porkit natakot kayo ng panahon ni dating Pangulong Duterte, all throughout matatakot na kayo at babahag ng buntot nyo. Wag. Sinusuldoan kayo dyan to do your job. Diba? Ang takot kayo mapakidnap saka matorture ni dating Pangulong Duterte na yan ang panakot niya ha. Whether it's a joke or not, tinakot niya pa rin. Takot pa rin sila sa mga Duterte attorney. That's the problem. Hanggang takot sila at hindi sila gagawa na maayos, marami talaga mananakaw sa atin. So ayun naman pala mga kabayan, unmodified opinion is not pertaining to the correctness or integrity of the financial report itself, but to the presentation of it only. Kumbaga maayos lang itong tingnan physically, pero hindi ibig sabihin na correct or accurate yung mga nilalaman nito. Kasi gaya nga ng sinabi ni Senator Bato, hindi pa tapos ang audit, kaya wag muna mag-conclude. Kaya mga kabayan, wag tayo magpalinlang sa mga binabalita ng isang news channel na tinanggalan ng prangkisa. Magsuri tayo, let's compare the news with other news channel. Ang fake news na ito is very similar to the fake news na pinapakalat din nila before na-dismissed na daw lahat ng mga kaso ni Kibuloy sa Amerika, na malinaw na fake news talaga. Kasi up until now, ay nasa FBI, most wanted list pa din si Kibuloy. Huwag tayo magpaloko mga kabayan, lahat naman ng mga information ay nasa internet na ngayon. Kayo, what are your thoughts and opinions on this matter? Let me know in the comments below. Thank you for watching and I will see you on our next video.